Masiglang nag-aayos ng maleta si Miguel, isang 8 taong gulang na bata na may halong dugong Pilipino at Amerikano. Excited siya dahil sa wakas ay lilipad na sila papunta sa Pilipinas para bisitahin ang pamilya ng kanyang ama. Ang kanyang inang si Jane ay isang Amerikanang mahal na mahal ang kulturang Pilipino, mula sa pagkain, musika, hanggang sa tradisyon. Sa katunayan, kaya Miguel ang ipinangalan niya sa anak ay dahil hinango ito sa pangalang Pilipino, bilang pagpaparangal sa lahi ng ama nitong si Antonio. Si Antonio ay kasalukuyang nasa Pilipinas upang asikasuhin ang negosyo ng kanilang pamilya, ang isang kilalang airline na pagmamay-ari nila. Puno ng sigla at pananabik si Miguel habang ikinukwento ni Jane ang mga plano nila sa biyahe. Anak, pagdating natin sa Maynila, ipapakita ko sa iyo ang mga magagandang lugar doon at matitikman mo ang tunay na halo-halo. Nakangiting sabi ng ina sa wikang Ingles, na siningitan ng ilang salitang Tagalog na kanyang natutunan. Tumawa si Miguel at sumagot, "Wow ma'am, can't wait. Maraming salamat po." Malinaw na proud si Jane na natuturuan ng ilang salitang Tagalog ang anak. Para kay Miguel, ang trip na ito ay hindi lang bakasyon. Pagkakataon din ito para mas makilala niya ang kalahati ng kanyang pinagmulan. Bagamat abala sa pag-aayos, naisip ni Jane na hindi nila ipapaalam sa airline na sila ay pamilya ng may-ari. Nais niyang maranasan ni Miguel ang paglalakbay na parang ordinaryong pasahero upang maturuan ito ng pagpapakumbaba. Sabi pa niya sa anak, "We'll be just like everyone else on this flight, anak. Hindi natin sasabihin na si daddy mo ang may-ari ng airline, ha?" Tumango si Miguel, bagaman hindi lubos na nauunawaan ang dahilan. Alam niyang gusto lang ng ina na maging normal ang kanilang biyahe. Hawak ang tiket at pasaporte. Sabay silang lumabas ng bahay patungo sa paliparan. Bitbit ang pananabik at konting kaba sa unang paglipad ni Miguel papuntang lupang sinilangan ng kanyang ama. Pagdating sa paliparan, namangha si Miguel sa laki nito at sa dami ng mga taong nagmamadali. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina habang tinatahak nila ang check-in counter. Maaga pa silang nakarating kaya hindi gaanong mahaba ang pila. Nakangiti silang sinalubong ng ground staff at maayos na nai-check-in ang kanilang mga bagahe. Nakuha nila ang boarding pass. Nasa flight 512 sila ng Pacific Skies Airways, ang mismong airline na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Napatingin sandali ang staff sa apelyido ni Jane habang inaabot ang boarding pass. Parang pamilyar ito, subalit hindi na nag-usisa pa. Ngumiti si Jane bilang pasasalamat at agad na inakay si Miguel patungo sa security check. Habang naghihintay sa boarding gate, napuno ng kwento ang mag-ina. Panay ang tanong ni Miguel tungkol sa Pilipinas. "Ma'am, do they really have jeepneys and fiestas?" Tanong niya na halatang excited. Natatawa namang sinagot ni Jane sa Tagalog na medyo pa-Ingles ang accent. "Oo anak, at sigurado akong magugustuhan mo ang halo-halo at adobo." Natuwa ang ilang pasaherong nakarinig. May mga Pilipinong nandoon din at nagbibirong, "Mas masarap ang adobo sa bahay namin, dalhan namin kayo." Biro ng isang tita na nakaupo malapit sa kanila. Nagkatawanan sila at lalo pang na-excite si Miguel. Subalit hindi lahat ng naroroon ay masaya sa kanilang naririnig. Ilang upuan ang layo, nakamasid si Claire, ang flight stewardess na nakatalaga sa flight nila. Kanina pa siya nasa gate upang mag-assist sa mga pasaherong may special needs at mga priority boarding. Napakunot ang noo niya nang marinig si Jane na nakikipag-usap sa bata sa wikang Tagalog. Sa isip-isip ni Claire, Pinoy pala ang bata at yang nanay mukhang Amerikana pero kung ano-anong lengguwahe ang sinasalita. May bumubulong na pagkainis sa kanyang puso na di maipaliwanag. Si Claire ay matagal ng flight attendant at sanay sa iba't ibang lahi ng pasahero. Pero may kubling pagkiling siya sa ilang lahi dahil sa ilang di magandang karanasan niya noon. Sa kasamaang palad, isa ang mga Pilipino sa may hindi magandang impresyon sa kanya.
dahil minsan na raw siyang nakaranas ng pasaway na grupo ng mga pasaherong Pilipino sa ibang flight. Ngayon, nang marinig niya ang mag-inang ito, agad nag-init ang ulo niya kahit wala namang masamang ginagawa sina Jane at Miguel. Tahimik lang siyang nagmasid, ipinipirme ang professional ng ngiti. Subalit sa loob-loob ay nagtatago ang pag-aalinlangan at pagmamaliit. Hindi napansin ni na Jane at Miguel ang masamang titig ni Claire. Sa halip, patuloy sila sa masayang paghihintay. Maya-maya, inanunsyo na ang pre-boarding para sa mga may batang pasahero. Tumingin si Jane kay Miguel, "Oh, tayo na anak. Pre-boarding na tayo kasi bata ka pa." Masiglang tumayo si Miguel, bitbit ang kanyang maliit na backpack. Habang papalapit sila sa boarding gate, nakilala sila ni Claire bilang mag-ina na kanina pa kinaiinisan niya ng walang dahilan. Siya ang nakadestino sa pintuan ng eroplano upang i-welcome ang mga pasahero. Huminga ng malalim si Claire. Sinubukang isuot ang maskara ng pagiging magalang na crew kahit may halo itong pagkukunwari. Sa pintuan ng eroplano ay nakapwesto si Claire. Nakangiti ngunit bakas ang kunot sa kanyang noo. Inilabas ni Jane ang kanilang boarding pass at pasaporte. Bago pa man sila tuluyang makalapit, biglang humarang si Claire at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. "Good morning, ma'am. Can I see your boarding passes and passports?" Bati niya ng malamig. Iniabot naman agad ni Jane ang mga dokumento nila, kasama ang ngiti ng kagandahang loob. Ngunit habang tinitingnan ni Claire ang pasaporte ni Miguel, napansin niya ang nakalistang nasyonalidad. American, at ang lugar ng kapanganakan ay California, USA. Subalit nakasaad din doon ang buong pangalan ni Miguel na may middle name at surname na Pilipino. Agad tumalim ang tingin ni Claire. Miguel Antonio de la Cruz. Bulong niya sa sarili. Malinaw na Pinoy ang tatay nito. Biglang nagsalita si Miguel. "Hello?" Masigla niyang binati si Claire dahil na-excite siyang makita ang loob ng eroplano sa likod nito. Pero imbes na gantihan ng ngiti, sinuklian siya ng stewardess ng malamig na titig. Inabot pabalik ni Claire ang mga papeles, ngunit hindi niya sila pinag-move forward. "I'm sorry, ma'am," maangas na sabi ni Claire kay Jane. "Pero may konting problema tayo." Nagtaka si Jane, bahagyang kinabahan. "Ano pong problema?" tanong niya. Nag-aalalang baka may nakalimutan sila. Lumingalinga si Claire at bahagyang iniayon ang sarili sa tabi upang harangan ang pasukan. "Ma'am, can I speak to you privately?" Wika nito. Lumayo ng kaunti si Jane mula sa ibang pasaherong papasakay pa lang din. Yumuko si Claire at bumulong. "May napansin lang po ako sa passport ng anak ninyo." Tila nag-aatubili kunwari ang boses ni Claire ngunit may halong panunumbat. "Filipino po ba ang ama ng bata?" Nagulat si Jane sa tanong. Yes. Half Filipino ang anak ko." "Bakit po?" Sagot niya, nakakunot noo at nagtataka kung ano ang kinalaman yun. Napakagatlabi si Claire na tila nag-alala kuno. "Kasi po ma'am, recently may mga strict guidelines kami sa pag-travel ng mga bata, lalo na kung mixed nationality." Patuloy ni Claire na parang nag-iimbento. Kailangang ma-verify kung may clearance yung bata sa paglabas ng bansa kung Filipino citizen din siya. Hindi makapaniwala si Jane. "But he's an American citizen. May US passport siya. At ako ang mother niya. Wala kaming problema sa immigration kanina." Madiing sabi niya sa Ingles, halatang naiirita na sa palusot ni Claire. Lalong tumigas ang mukha ni Claire. "Ma'am, I'm sorry pero hindi ko pwedeng paakyatin ang anak niyo sa eroplano hanggat hindi klaro yung issue na yan. Baka magkaproblema pa sa customs pagdating." Napasinghap si Jane sa gulat at galit. "This is ridiculous." Ani Jane, "Wala namang ganitong patakaran. Please, hayaan mo kaming sumakay. Wala kaming nilalabag na batas." Naramdaman niyang humigpit ang kapit ni Miguel sa kanyang kamay. "Ma'am, what's happening?" Mahinang tanong ng bata, halatang nag-aalala. Yumuko si Jane kay Miguel. Pinipilit ngumiti para pakalmahin ang anak.
It's okay baby, aayusin lang natin ha. Lumingon si Jane pabalik kay Claire. Ngayon ay mas determinadong ipinaglaban ang karapatan nila. Miss, we're already cleared by immigration and security. Wala kaming issue. My son is just 8 and he's excited for this flight. Please don't do this. May panginginig na ang boses ni Jane. Pinaghalong galit at awa sa anak ang nararamdaman niya. Imbes na makinig, matigas na tumayo si Claire at tinawag ang isang nakababatang crew. Sabihin mo sa ground staff, i-hold muna tong pasaherong to. Utos niya sa kapwa flight attendant na nagulantang at sumunod naman kahit lito. Ilang sandali lang, lumapit ang isang ground staff supervisor sa kanila. Sinimulang kausapin ni Claire sa tabi ang supervisor at narinig pa ni Jane na binanggit nito ang salitang Filipino at travel clearance at kung ano-ano pang palusot. Lumingon ang supervisor kay Jane nang may pag-aalinlangan. Ma'am, pasensya na po, pero kailangan lang pong i-double check ang documents ng anak ninyo. Magalang, ngunit halatang naiipit, inulit nito ang sinabi na ni Claire. Nang gigil si Jane, ramdam niya ang diskriminasyon na nangyayari. This is discrimination? Mariing sabi niya, ngayon ay mas malakas na ang boses at nakakatawag pansin sa ilang pasahero. Wala kayong basehan na pigilan kami. We have all the valid documents. Lumapit din ang ilang security personnel dahil sa tensyon. Namula sa hiya at galit si Miguel, hindi man lubos na nauunawaan ang nangyayari ay alam niyang tinutokso sila dahil sa pagiging Pilipino niya. Ma'am, are they mad at me because I'm Filipino? Inosenteng tanong ni Miguel kay Jane, mahina ngunit ramdam ang pagtulo ng luha. Parang sinaksak ang puso ni Jane sa narinig. No baby. Nangingilid ang luha niyang sagot. You did nothing wrong. Mahigpit niyang niyakap ang anak na ngayon ay umiiyak na. Dahil sa kaguluhang namumuo, napahinto ang ibang pasahero na nakapila sa likod. Narinig ng ilan ang salitang discrimination. May naglabas ng cellphone at sinimulang i-video ang eksena. Ano bang nangyayari? Tanong ng isang Pilipinong nakasaksi. Sumagot si Jane nang tumatagaktak ang luha. Ayaw kaming pasakayin ng stewardess na ito dahil lang Pilipino ang anak ko. Halos lahat ng nakarinig ay nagulantang at naawa. May mga napailing at narinig ni Claire ang bulong-bulungan ng mga tao, pero nanatili siyang mataray ang ekspresyon. Ma'am, nagkaayos na po ang usapan. Singit ng supervisor na halatang naiipit na rin. Ibabook na lang po namin kayo sa susunod na flight kapag okay na ang papers. Hindi makapaniwala si Jane. Ibig sabihin, hindi na talaga sila pasasakayin sa flight na ito. This is unacceptable. Sigaw niya. Ngunit sa puntong ito ay inilalayo na sila ng security palayo sa gate para hindi na maantala ang boarding ng ibang pasahero. Hawak ni Jane ang isang kamay ni Miguel at ang kabila na may nakayakap sa nanginginig na bata. Si Miguel, gulong-gulo at takot, ay sumiksik sa dibdib ng ina habang unti-unti silang hinihila palayo sa pintuan ng eroplano. Sa pintuan ng pangarap, sana nilang paglalakbay na bigla na lamang isinara sa kanila dahil sa pagiging Pilipino ng bata. Sa huling sulyap ni Jane bago sila tuluyang ilabas sa boarding area, nakita niya si Claire na tahimik na pinapanood silang lumayo. Wala man lang bakas ng konsensya sa mukha nito. Sa halip ay tila pa siya ang naiinis sa mag-ina. Sa isip-isip ni Jane, hinding-hindi niya palalampasin ang nangyaring ito. Nang mawalay sa boarding gate, dinala si Jane at Miguel ng ground staff supervisor sa isang side office sa paliparan. Doon pansamantalang pinaupo sila at binigyan ng tubig. Umiiyak pa rin si Miguel at si Jane naman ay hinahagod ang likod ng anak habang pinipigil ang sariling emosyon. Naguguluhan ang supervisor at ang isang manager na naroon na rin dahil malinaw naman sa dokumento na walang problema si Miguel. Alam nilang ang nangyari ay hindi pangkaraniwan at sa tingin nila ay maling-mali. Ngunit sa ngayon ay sumusunod lang sila sa protocol na biglang binanggit ni Claire. Ma'am,
Pasensya na po talaga, pakumbabang sabi ng ground supervisor. Nakikipag-ugnayan na rin kami sa management tungkol dito. Si Miss Claire po kasi ay matagal na sa serbisyo at akala niya po ay delikado ang sitwasyon. Pilit itong nagbibigay katwiran para sa kasama, ngunit halatang hindi rin kumbinsido sa nangyari. Tumayo si Jane, pinunasan ng luha sa pisngi. I am going to file a formal complaint. This is unacceptable and downright racist. Mariing sabi niya, halong Ingles at Tagalog. Nasaan ang form? O sino bang manager nyo ang pwede kong makausap? Dugtong niya, pinipigil ang galit na naglalagablab sa dibdib. Agad namang lumapit ang isang duty manager. Ma'am, I'm so sorry sa nangyari. Please, don't worry. We will investigate this incident. Sabi nito ng mahinahon, ngunit hindi ito sapat para kay Jane. Investigate? Habang iniimbestigahan nyo iyan, naiwan kami ng anak ko. Tumaas ang boses niya. We had a flight to catch. Paano na ngayon? Napayuko ang manager. We will arrange na maisama po kayo sa susunod na flight ngayong hapon kung okay po sa inyo. First class na po at libre, bilang pasensya na sa abala. Ngunit umiling si Jane na hindi pa rin mapalagay. This is not about the flight rebooking or an upgrade. It's about how your staff treated us. Tinapunan niya ng tingin si Miguel na nakaupo at pupungas-pungas ang mga mata sa kaiiyak. My son is traumatized. Nagpipigil man, napaluha na rin si Jane sa puntong iyon. Wala namang kasalanan ng anak ko. We complied with all requirements and yet pinagtabuyan kami na parang kriminal dahil lang sa lahi namin. Natigilan ng manager, hindi alam ang isasagot. I'm truly sorry, ma'am. Yun lang ang nasambit niya. Alam niyang anuman ang sabihin niya ngayon ay hindi mapapawi ang sakit na dinanas ng mag-ina. Dumukot si Jane ng tissue at pinahid ang luha. Kailangan niyang maging matatag para kay Miguel. Nang medyo kumalma na siya, hinarap niya muli ang manager. I want the name of that stewardess. I will make sure na mananagot siya. Mahina ngunit madiin ang bawat salita ni Jane. Claire Cruz, ma'am. Sagot ng manager. Isa po siya sa senior flight attendant namin. Tanda ni Jane ang pangalang iyon, Claire, ang babaeng sumira sa araw nila. Here, ma'am, ito po ang complaint form. Or if you prefer, we can directly take your statement. Alok ng manager, sabay abot ng papel. Huminga ng malalim si Jane. Habang pinipirmahan ang form at isinusulat ang detalye, nanginginig ang kamay niya, halo ng galit at pagod. Sa likod ng isip niya, gusto na sana niyang tawagan si Antonio, ang kanyang asawa. Ngunit alam niyang sa oras na yon ay nasa kalagitnaan pa ito ng paglipad patungong Europe para sa isang business meeting. Bago sila umalis ng bahay kanina, ay nabanggit nitong limitado ang komunikasyon nila sa loob ng maghapon dahil sa biyahe. Gayunpaman, hindi na napigilan ni Jane. Matapos isumite ang complaint form, ay binunot niya ang cellphone. Tinawagan niya ang personal number ni Antonio. Tulad ng inaasahan, hindi sumasagot ito. Nag-iwan na lamang siya ng isang mahabang text message na naglalahad ng nangyari. Kung paano sila hindi pinasakay ng flight attendant dahil sa pagiging Pilipino ni Miguel. Sinabi rin niyang ire-reschedule daw sila sa susunod na flight, pero lubos ang pagkasama ng loob nilang mag-ina. Matapos mag-text, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa manager na ang susunod na flight papuntang Maynila ay makalipas ang 4 na oras. Napakalungkot ni Miguel. Mami, hindi na ba tayo makakapunta kay Daddy? Umiiyak niyang tanong. Niyakap siya ni Jane. Makakapunta rin, anak. Huwag kang mag-alala, aayusin ni Mami ang lahat. Kahit damang-dama ang hinagpis, sinubukan ni Jane na pasiglahin ang loob ng bata. Binilhan niya ito ng paborito nitong tsokolate at inaliw sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro habang naghihintay sila. Ngunit sa puso ni Jane, nagngangalit pa rin ang galit at sama ng loob. Sa isang sulok naman ng paliparan,
ang ilang pasaherong sakay sana ng parehong flight ay pinag-uusapan ang eksenang nasaksihan. May mga galit na galit sa narinig nila. Grabe, yung stewardess hindi man lang naawa dun sa bata. Wika ng isa. Dapat sinusumbong sa TV yung ganyan. Saad naman ng isa pa. Ang isang nakasaksi na Pilipinang nagvideong pasimple kanina ay abala na sa pag-upload ng kuha niyang video sa Facebook at Twitter. Sa caption, isinulat niya, "Nakakalungkot na insidente sa LAX. Isang bata na half Pinoy hindi pinasakay ng stewardess sa flight dahil lang sa lahi niya. Discrimination." Habang si Miguel ay nakatulog sa kandungan ng ina dahil sa pagod sa kaiiyak, hindi namamalayan ng mag-ina na sa mga sandaling iyon ay nagsisimula ng mag-ingay sa social media ang dinanas nilang pait. Mabilis na kumalat ang video na kuha ng pasahero. Kitang-kita roon si Jane na umiiyak at ipinaglalaban ang karapatan nila at ang batang si Miguel na nasa tabi niya. Takot na takot. Maririnig pa ang boses ni Jane. "Ayaw kaming pasakayin dahil Pilipino ang anak ko." Kitang-kita rin sa video si Claire na nakatayo sa may pinto ng eroplano, nakataas noo at mukhang walang pakialam. Sa loob ng ilang oras ng kanilang paghihintay sa susunod na flight, di namalayan ni na Jane at Miguel na ang kwento nila ay umabot na sa napakaraming tao online. Hudyat ng mas malawak pang laban na kanilang kakaharapin pagkalabas ng paliparan. Hindi nagtagal, ang video ng insidenteng iyon ay umani ng maraming reaksyon sa social media. Sa loob ng ilang oras pa lang, libo-libo na ang views at shares nito. Kaliwat kanan ang mga comments na nagpapahayag ng galit, lungkot at pagkabigla. Ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ay nagkakaisa sa pagsasabing hindi katanggap-tanggap ang ganoong klaseng pagtrato. Sa Facebook, may nagkomento, "Nakakagalit, bata na nga, diniscriminate pa dahil lang Pinoy. Dapat tanggalin sa trabaho yung stewardess." Sa Twitter, trending na ang hashtag na "No to discrimination" at "Proud Pinoy", kasabay ng pagbanggit sa airline na sangkot. May iba pang nagbahagi ng kani-kanilang karanasan ng diskriminasyon sa pagbiyahe at marami ang sumuporta kina Jane at Miguel kahit hindi pa man nila personal na kilala ang mag-ina. Ilang news outlet na online ang nakapansin sa pagtrend ng video. May mga news websites na agad nagsulat ng maikling artikulo base sa nakita sa video at sa caption nito. Isang ina at ang kanyang anak na may dugong Pinoy hinarang sa pagsakay sa eroplano ng isang flight attendant dahil lamang umano sa lahi ng bata, sabi ng unang balitang lumabas sa isang kilalang news site. Agad yung nag-viral at lalo pang nagpainit ng diskusyon. Samantala, sa bahay ng pamilya Santiago sa New York, kasalukuyang nanonood ng newsfeed si Lea, isang 28 anyos na reporter ng isang Filipino-American news channel. Taga roon si Lea at napukaw ang atensyon niya ng mga post tungkol sa insidente. Isa siyang proud Filipina-American at sensitibo siya sa mga issue ng diskriminasyon, lalo na kung kapwa niya Pinoy ang naaagrabyado. Nakita niya ang video at halos manlamig siya sa galit at awa. "This is outrageous!" Bulong niya sa sarili habang pinapanood kung paano pinalabas ng eroplano ang mag-ina. Agad niyang ibinahagi ang video sa page ng kanilang news channel at sumulat ng maikling post. "Hindi pinasakay sa eroplano ang isang bata dahil lang may dugong Pinoy. Anong masasabi niyo dito? Kami ay maghahatid ng buong ulat mamaya." Sa loob-loob ni Lea, desidido siyang masundan ang kwentong ito. May kurot sa puso niya dahil maaari siyang malagay sa katayuan ng mag-ina. Siya man ay may mga pamangking bata na ipinanganak sa Amerika na may lahing Pinoy. Ayaw niyang maranasan ng sino man sa kanila ang ganitong klaseng pag-api. Kaya tinawagan niya ang kanyang editor at ipinangako, "I'll get more details on this discrimination incident. I think this needs full coverage." Pumayag naman ang editor at sinabing bigyan siya ng green light para i-follow up ang istorya.
Habang parami ng parami ang nakakaalam sa nangyari, ang publiko ay nagkakagulo sa galit. Ang pangalan ng airline ay paulit-ulit na binabanggit at pinupulaan. Maraming nagtag sa official social media accounts ng Pacific Skies Airways at nananawagan ng paliwanag at aksyon. "Shame on you, Pacific Skies Airways." Sulat ng isa sa Twitter, "Is this how you train your staff? Boycott until justice is served." Mayroon ding ilang nagtanggol pa sa airline sa umpisa. Nagsasabing baka may ibang dahilan at baka hindi totoo ang paratang. Ngunit nang lumabas na ang ilang eyewitness accounts sa comments, kabilang ang iba pang pasaherong nakasaksi, mas lalong luminaw na talagang diskriminasyon ang punot dulo. Isang pasahero pa ang sumulat, "Nasa likod ako ng mag-ina. Walang ibang issue. Rinig na rinig ko nung sinabi ng FA na hindi pwedeng isakay ang bata kasi Filipino daw ang tatay. Nagulat kami. Mali talaga." Lalong umapoy ang galit ng mga tao. Sa puntong ito, di magtatagal at maaalarma na rin ang mismong pamunuan ng airline. Kinahapunan, habang sina Jane at Miguel ay nakasakay na sa susunod na flight, matapos insist ni Jane na sumunod na lang sila at bahala na ang reklamo, kumalat na sa buong mundo ang kwento nila. Hindi pa man sila lumalapag sa Maynila. Laman na ng balita ang sinapit nila sa Los Angeles. At sa bawat minuto ng paglaganap ng balita, lalong nahaharap sa matinding pagsubok ang reputasyon ng kumpanyang pagmamay-ari ng sariling pamilya ni Miguel na hindi pa nakakaalam sa mga nangyayari. Nang kumalat ang balita, naging abala si Leah sa pagsasaliksik at paghahanap ng paraan para makausap ng direkta sina Jane at Miguel. Gabi na sa East Coast pero hindi siya tumigil. Tinawagan niya ang mga kakilala niya sa Los Angeles para alamin kung saan nangyari ang insidente at kung nasa ang flight na ilipat ang Chinji mag-ina. May nakuha siyang impormasyon mula sa isang kaibigang nagtatrabaho sa LAX na may pasaherong nagreklamo kanina tungkol sa isang flight attendant. Hindi man ibinigay lahat ng detalye sa kanya, tama ang hinala niya. Nailipat nga sa ibang flight sina Jane. Subalit nakaalis na ang eroplano nila patungong Maynila. Hindi nag-aksaya ng oras si Leah. Kinontak niya ang bureau ng news channel nila sa Manila upang i-monitor ang pagdating ng flight na iyon at subukang makapanayam ang mag-ina paglapag doon. Nag-abang din siya sa social media. Baka sakaling may update mula mismo kay Jane. Tama ang hinala niya. Makalipas ang ilang oras, may isang Facebook post si Jane na kakalapag lang nila sa Maynila at ipinahayag ang sama ng loob sa nangyari. Bagamat pribado ang account ni Jane, may mga nag-share ng post na yon at nakarating ang ilang bahagi kay Leah. Sa post na yon, na sinulat ni Jane pagdating nila sa hotel sa Maynila, ibinuhos niya ang sakit na naramdaman. Masakit sa isang ina na makitang minamaliit ang iyong anak dahil lang sa kanyang pinagmulan. Hinding-hindi ko inakala na mararanasan namin ito. Lalaban ako para sa aking anak at para sa lahat ng hindi nabigyan ng boses. Ito ang mensahe ni Jane sa kanyang post. Kalakip ang pasasalamat sa mga taong nagpahayag ng suporta online. Lalo pang naudyok si Leah na makausap si Jane. Nais niyang marinig mula mismo sa ina ang buong pangyayari at maihatid ito sa publiko ng buo at wasto. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakipag-ugnayan na si Leah sa isang kaibigang reporter sa Maynila upang subukang iset up ang interview. Nagkataon naman na dahil sa trending ang balita, may naka-arrange ng press conference sa Manila Hotel kung saan pansamantalang tumutuloy sina Jane at Miguel at pinangungunahan ito ng ilang kinatawan ng Pacific Skies Airways sa Pilipinas. Hindi pa rin kasi nakakaabot kay Antonio ang buong detalye ng nangyari dahil kagagaling lang nito sa biyahe at nasa hotel din siya upang salubungin ang mag-ina. Kagabi, pagkabasa niya sa text ni Jane at sa mga sumunod pang messages mula sa kanyang mga tauhan, halos hindi makapaniwala si Antonio sa nasaksihan sa video na pinadala sa kanya. Kanina pang madaling araw ay kamiting niya via Zoom ang ilang executives ng airline
para planuhin ang damage control. Masakit sa kanya bilang CEO at ama na malamang nasaktan ang anak niya mismo sa kumpanyang itinaguyod niya. Subalit hindi muna siya nagpakita sa media. Inuna niyang tiyakin na okay sina Jane at Miguel at kausapin ng sarilinan si Claire na siyang nasa sentro ng iskandalo. Habang papunta si Leah sa opisina nila upang ihanda ang segment para sa araw na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kakilala niya sa press conference. "Leah, andito na yung ina, si Ma'am Jane, kasama ang bata at ang ama na si Mr. Antonio de la Cruz." Bungad ng nasa kabilang linya. Napatigil si Leah. "Wait, ama, nandyan ang ama?" Tumango ang kakilala kahit hindi nakikita. "Oo, and guess what? Siya pala ang may-ari ng airline mismo, si Antonio de la Cruz, CEO ng Pacific Skies." Halos mabitawan ni Leah ang telepono sa gulat. Ito pala ang malaking twist. Ang batang na-discriminate ay anak mismo ng may-ari ng buong airline. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Kung totoo ito, mas lalo pang magiging malaking balita ang istorya. "Sigurado ka?" Tanong niya ulit para makumpirma. "Yes, as in siya nga. Dito na namin nalaman kasi dumating siya to meet his family. Tapos kinumpirma ng PR nila na siya yung CEO. Parang matindi ang plano nila sa presscon na to." Naramdaman ni Leah ang paghahalo ng excitement at kaba. Kailangan niyang makuha ang storyang ito at makausap mismo si Antonio at Jane. Mabilis siyang nagpabook ng flight papuntang Maynila para personal na makapag-cover. Bit-bit ang pahintulot ng kanyang editor dahil international headline na rin ito. Habang nasa eroplano patungong Pilipinas, iniisip ni Leah ang mga itatanong. Paano haharapin ni Antonio ang issue? At ano ang mangyayari kay Claire? At sa gitna ng lahat, naisip din niya, kahit pala sino, wala silang pinipili. Kahit anak ng mayaman, kung Pinoy ka, hahamakin ka pa rin ng racist na tao. Pero at least, ngayon, malalantad ang totoo. Samantala, sa Maynila naman, naghahanda na rin si Daniel, ang head of PR ng Pacific Skies Airways, para sa press conference kasama si Antonio. Siya ang tinalagang magsalita sa media kasabay ng CEO. Kanina pa kumukulo ang tiyan ni Daniel sa nerbiyos at pagod. Mula nang pumutok ang iskandalo, halos di na siya natulog kakaayos ng plano. May inis at hiya rin siya sa sarili dahil nangyari ito sa ilalim ng kanyang watch bilang PR head. Isa pa, personal niyang kilala si Antonio at ang pamilya nito, kaya doble ang bigat. Sa isip ni Daniel, hindi dapat nangyari ito. Sana na-monitor natin ng maayos yung mga tauhan. Bago magsimula ang presscon, mabilis na nag-usap sina Daniel at Antonio. "Sir, paparating na po ang iba pang media. May ilang foreign press din dahil nag-viral globally yung video." Ulat ni Daniel. Tumango si Antonio, halatang pagod at mabigat ang loob. "Handa na ba ang statement?" Tanong ng CEO. "Opo, sir. Pero kung may gusto kayong idagdag?" Mahinang sagot ni Daniel. Saglit na nag-isip si Antonio habang pinagmamasdan si Miguel na nasa tabi ni Jane. Mukhang kabado sa dami ng kamerang nakaharap sa kanila. "Daniel, I want to speak from the heart. I'll use the prepared statement as a guide, pero hayaan mo akong magsalita bilang ama, hindi lang bilang CEO." Tumango si Daniel. "Naiintindihan ko po, sir." Sa mga sandaling ito, patungo na rin sa lugar si Leah, dala ang kanyang kamera at recorder, handang ibalita sa buong mundo ang mga susunod na mangyayari. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ito simpleng kwento ng diskriminasyon. Isa na itong malaking balita tungkol sa hustisya, pamilya at pananagutan. At lahat ng mata ay nakatutok kina Antonio, Jane, Miguel, at kahit na wala roon si Claire, kasama rin siya sa mga inaabangan. Ano ang magiging kapalaran ng mapangmata na stewardess? Bago humarap si Antonio sa mga kamera, nagkaroon muna ng internal na pagtotoo sa pagitan niya at ni Claire. Kinaumagahan matapos makarating ng Maynila,
Ipinatawag ni Antonio si Claire pabalik sa headquarters ng airline sa Pilipinas. Nagulat si Claire nang makatanggap ng tawag mula sa HR na kinakailangan niyang humarap sa isang emergency meeting kaugnay ng insidenteng kinasangkutan niya. Nang mga oras na iyon, hindi pa rin alam ni Claire na ang batang tinaboy niya ay anak ng kanyang pinakamataas na boss. Ang alam lang niya, suspendido siya at iniimbestigahan dahil sa reklamong diskriminasyon. Nag-aalala siya para sa trabaho niya, ngunit pilit pa rin niyang iniisip na maitatago o maipapaliwanag ang ginawa niya. Marahil sa pamamagitan ng pagsisinungaling na nagwawala ang pasahero o anumang palusot na maililigtas siya. Sa conference room ng opisina, tahimik na nakaupo si Claire, namumutla at hindi mapakali. Pumasok ang head of HR at si Daniel. Akala ni Claire ay sila na ang kakausap sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang bumukas muli ang pinto at personal na pumasok si Antonio de la Cruz. Agad tumayo si Claire, tila nakakita ng multo. Sir, pautal niyang bati. Halatang hindi inasahan ang presensya ng CEO. Sa loob-loob niya, nanlalamig ang buong katawan niya. Anong ginagawa ng CEO dito? Ganito ba kalala ang nangyari? Sumagi rin sa isip niya, bakit mukhang galit na galit ang mukha ni Sir Antonio? Umupo si Antonio sa harap ng mesa, katabi si Daniel. Napako ang tingin niya kay Claire. Ilang sandali ring katahimikan ang lumipas. Tanging tikatik ng wall clock ang maririnig. Si Claire halos hindi makatingin ng diretso at nakayuko. Sa wakas, bumasag ng katahimikan si Antonio. Ikaw ba si Claire Cruz? Malamig ngunit kontrolado ang tinig niya. Oo po, sir. Sagot ni Claire nang hindi tumitingala. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Muling tanong ni Antonio. Nagpapawis ang mga kamay ni Claire. Yes, sir. Yung insidente po sa LAX. Tumango ng mabigat si Antonio. Insidente? You call that an incident? Halos pabulong, ngunit mabigat ang tono ni Antonio. Halatang pinipigil ang emosyon. I've read the reports. Napanood ko ang video. Pagkarinig ng salitang video, parang lalo pang nanghina si Claire. Napakalawak na pala ng nakarating kay Antonio. I'm very sorry sa nangyari, sir. Baka po na misinterpret lang. Nagsisimula ng magdahilan si Claire ngunit itinaas ni Antonio ang kamay, hudyat upang siya'y tumahimik. Misinterpret? Nakita at narinig ko ang sinabi mo sa pasaherong si Mrs. Jane de la Cruz at sa anak niyang si Miguel. Buong diin na binanggit ni Antonio ang apelyido niyang de la Cruz. Dito parang kidlat na tumama kay Claire ang katotohanan. De la Cruz ang apelyido ng mag-ina at De la Cruz din ang apelyido ni Antonio. Kumislap ang mga mata ni Claire sa pagkagulat. Napatingin siya kay Antonio at sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Matalim at masakit ang titig ni Antonio habang si Claire ay nanlalaki ang mata sa shock. Sir, maari pong sila po ba ay hindi halos makapagsalita si Claire sa kaba. Oo, Claire, mariing sabi ni Antonio. Yung mag-ina na minaliit at pinagtabuyan mo. Ang mag-inang pinahiya mo sa harap ng publiko. Ang asawa at anak ko. Tuluyang nanlumo si Claire. Namutla siya na parang nawalan ng dugo sa muka. I'm sorry. Tanging nasambit niya. Sabay mabilis na tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi ko po alam. Yun na nga ang punto eh. Putol ni Antonio. Tumindig mula sa pagkakaupo. Hindi mo alam kung sino sila. Kaya akala mo okay lang na maliitin at apak-apakan sila. Claire, kahit sinong pasahero, kilala mo man o hindi, mayaman man o ordinaryo, wala kang karapatang gawin ang ginawa mo. Malamig ngunit may diin ang bawat salitang binitawan ni Antonio. Si Daniel na tahimik na saksi sa eksena ay napayuko na lamang. Mabigat din ang dibdib niya habang naririnig ang saloobin ng boss niya. Tuluyan ng humagulgol si Claire. Sir, nagkamali po ako. Nadala lang ako ng
Nang akala ko po kasi mag-i-investigate pa dun sa bata. Pilit niyang dinadahilan ang mga sinabing policy, kuno. Policy? Mariing bulalas ni Antonio. Walang policy ang kumpanya natin na nagbabawal sa bata dahil lang sa lahi niya. Walang policy na mang-api ng kapwa. Ang nangyari dito, Claire, ay ang personal mong prejudice ang umiral. Lumakas ang boses ni Antonio. Kahit siya ay pinipigilan ng sarili na magalit ng husto, ngunit dama ng lahat sa silid ang bigat ng kanyang nararamdaman. Alam mo bang pagkatapos ng ginawa mo, umiiyak ang anak ko buong flight pabalik dito? Alam mo bang pati asawa ko'y halos himatayin sa sama ng loob? Patuloy sa pag-iyak si Claire at di makatingin. Sir, I'm really sorry. Patawad po. Pagsusumamo niya. Handa po akong humarap sa kanila para humingi ng tawad. Umiling si Antonio. Ang paghingi mo ng tawad, bahagi yan ng proseso. Pero Claire, tumigil sandali si Antonio. Tila pinipili ang susunod na salita. Bilang CEO ng kumpanyang ito, responsable ako na siguraduhing ligtas at pantay ang pagtrato sa lahat ng pasahero. You violated that core value. Bilang ama ni Miguel, humugot ng malalim na hininga si Antonio upang pigilan ang puot. Masakit sa akin ang ginawa mo. Kung ordinaryong pasahero lang sila, malamang hindi mo malalaman ang naging epekto ng pang-aapi mo. Nagkataon lang, kami pa mismo. Nagpatuloy siya. Dahil sa ginawa mo, nasira ang pangalan ng kumpanya at higit sa lahat, may batang walang muwang na sobrang nasaktan ng damdamin. Napatakip ng mukha si Claire. Tila nahiya hindi lang kay Antonio, kundi pati sa sarili. I'm so sorry, sir. Paulit-ulit niyang nasabi. Tumayo rin si Daniel at maingat na nagsalita. Sir, may nakahanda na po kaming disciplinary action recommendation. Tumingin si Antonio sa head of HR na kanina patahimik at tumango ito bilang kumpirmasyon. Claire Cruz, mula sa araw na ito, ikaw ay suspended indefinitely. Matigas na wika ng HR manager. Pag-aaralan ng disciplinary board kung dapat kang tanggalin sa serbisyo. Malamang sa malamang, alam mo na ang patutunguhan. Mahinahon ngunit mabigat ang pahayag na yon. Halos mabuwal si Claire sa upuan. Alam niyang ito na marahil ang katapusan ng kanyang karera sa airline. Gumuho ang mundo niya hindi lang dahil nawalan siya ng trabaho, kundi dahil na rin sa matinding kahihiyan. Walang magawa si Claire kundi ang patuloy na humingi ng tawad, subalit tapos na ang usapan. Tumalikod na si Antonio at Daniel. Bago tuluyang lumabas ng silid, huling sinabi ni Antonio, "We will never tolerate discrimination in this company. I hope maging aral ito sa iyo at sa iba." Naiwang luhaan si Claire sa conference room, habang si Antonio ay mabigat ang hakbang na lumayo. Sa paglabas niya, naroon si Jane at Miguel sa lobby naghihintay. Agad niyang niyakap ang mag-ina. "It's done," bulong niya kay Jane habang yakap sila. Napatawan na ng parusa si Claire. Wala na siya rito. Naramdaman ni Antonio ang bahagyang paghinga ng maluwag ng asawa. Si Miguel na may nakatingala sa ama. "Dad, hindi na ba niya uulit yon sa ibang bata?" Inosenteng tanong ng bata. Napaluhod si Antonio upang magpantay ang kanilang mata ng anak. "Hindi na, anak. Siniguro ni Daddy na hindi na niya magagawa uli iyon sa kahit kanino." Hinaplos niya ang buhok ng anak. "At gagawin ni Daddy ang lahat para walang kahit sinong bata o pasahero ang maranasan ang naranasan mo." Tumango si Miguel at niyakap ang ama. Sa maliit niyang murang isip ay naunawaan niyang pinagtanggol siya ng kanyang tatay sa taong nagpasakit sa kanya. Ngayon tapos na ang pribadong pagtutuos. Oras naman upang ipaalam sa publiko ang nangyari at ang mga hakbang ng kumpanya. Humawak si Jane sa kamay ni Antonio at sabay nilang iniharap si Miguel sa pintuan patungo sa conference hall. Naghihintay na roon ang mga kamera at mikropono. Inihanda ni Antonio ang sarili, hindi na ngayon bilang isang ama lamang, kundi bilang pinuno rin na magsisigurong may hustisyang makakamit hindi lang para sa kanyang pamilya,
kundi para sa prinsipyo ng pantay na pagtrato sa lahat. Sa loob ng conference hall ng hotel, nagtipon ng maraming mga mamamahayag mula sa iba't ibang news outlet, lokal man o international. Nag-flash ang mga kamera nang pumasok sina Antonio, Jane at Miguel, kasama si Daniel at ilang opisyales ng airline. Umupo sila sa harap, si Antonio sa gitna, katabi sina Jane at Miguel sa kanan, at si Daniel naman sa kaliwa bilang tagapagsalita. Kita sa mukha ni Jane ang kaunting nerbiyos, ngunit matapang niyang hinawakan ang kamay ni Miguel. Si Miguel naman ay medyo nakayuko, halatang naiilang sa dami ng tao, kaya't inakbayan siya ng ama upang ipadamang ligtas siya. Si Leia, nakararating lang mula sa kanyang biyahe, ay nasa unahan ng hanay ng media. Tinitigan niya ang pamilya sa harap. Nakita niya kung paano protektahan ni Antonio ang kanyang mag-ina at naramdaman niya rin ang tensyon sa paligid. Sa tabi ni Leia ay ang kanyang kaibigang reporter na taga Manila Bureau. At bumulong ito, "Matindi to, Leia, parang pelikula." Tumango si Leia, "Oo nga, nakaka-tense pero kailangan nating marinig ang sasabihin nila." Nagsimula ang press con sa pagbasa ni Daniel ng opisyal na pahayag. "Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo upang linawin ang isyong lumabas kamakailan tungkol sa aming kumpanya, ang Pacific Skies Airways." Nakadiin ang boses ni Daniel, pulido sa kanyang pagsasalita bilang bihasa sa PR. Ipinahayag niya ang pagsori ng airline sa nangyari, ang pagkumpirma na may naganap na serious breach of company policy and values sa flight noong nakaraang araw at kasalukuyang iniimbestigahan ang insidente. Sinabi rin niyang sinuspinde na ang nasabing crew at nakatakdang patawan ng karampatang parusa. Nakinig ang mga tao, ngunit halatang ang pinakahihintay nila ay ang pananalita mismo ni Antonio o ni Jane. Matapos ang pahayag ni Daniel, siya ay tumabi at hinayaan si Antonio na magsalita. Kumuha ng mikropono ang CEO. Makikita sa video recording na bahagyang nanginig ang kamay niya, tanda ng halo-halong emosyon. Una sa lahat, bilang pinuno ng Pacific Skies Airways, taus-pusong humihingi ako ng paumanhin sa nangyaring insidente. Panimula ni Antonio sa wikang Ingles. Malinaw at mabigat ang boses. Humihingi ako ng tawad hindi lamang kina Mrs. Jane de la Cruz at sa kanyang anak, kundi sa buong publiko na nasaktan at nagalit dahil sa pangyayaring ito. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Jane at marahang tiningnan si Miguel, saka nagpatuloy. Hindi lamang ako naririto bilang CEO ng kumpanyang ito, kundi bilang isang asawa at ama. Ang batang tinuligsa at hindi pinasakay ay ang aking anak na si Miguel. Nagkagulo ng kaunti ang mga tao. Bagamat may ilan ang nakakaalam, marami pa ring nawindang sa opisyal na pag-amin na iyon. Nakita ni Leia na lalo pang sumeryoso ang tingin ni Antonio. Pero hindi dapat mahalaga kung sino siya. Anak ko man o hindi, bata man o matanda, Pilipino man o ibang lahi, wala dapat nakararanas ng ganoong klaseng diskriminasyon. Tumigil sandali si Antonio upang pigilan ang namumuong luha sa kanyang mata. Rinig sa silid ang mga kamera na nagkiklik at ang mahihinang bulungan ng mga reporter na nagbibigay ng updates sa kanilang newsroom. Nagpatuloy si Antonio. Ngayon ay diretsyong nakatingin sa kamera at sa mga tao. Marahil ay umaabot hanggang kay Claire na malamang nanonood sa balita. Walang lugar ang diskriminasyon sa airline na ito at sa lipunan natin. We have taken immediate action. Ang empleyadong responsable ay tinanggal na sa tungkulin at haharap sa mga konsekwensya. Nais kong idiin na ang ganitong pag-uugali ay hindi kinukonsenti at hindi parte ng values ng aming kumpanya. Nilingon ni Antonio si Jane. Hudyat na maaari rin itong magsalita kung nais. Bagamat kinakabahan, nagsalita si Jane sa mikropono sa wikang Ingles upang mas maintindihan ng international press. I want to thank everyone who showed support and stood with us. Napakahirap para sa akin bilang ina na makita ang anak ko na umiyak dahil may taong nagpakita ng paghamak sa kanya
for being who he is. No mother should go through that, and I hope no child ever has to go through what Miguel experienced. Hinagod ni Jane ang likod ng anak at hinalikan ito sa noo. We are speaking out now not to condemn one person alone, but to make sure this never happens again to anyone. Tumunog ang palakpakan mula sa ilang mga nanonood. Hindi karaniwan sa presscon, pero dama ng ilan ang emosyon ng pamilyang ito. Si Miguel ay nakayakap lang sa ina. Masyadong bata para magsalita sa harap ng lahat, ngunit halatang mas napapanatag na ang kalooban dahil kapiling niya ang mga magulang. Nag-raise ng kamay ang ilang reporters para magtanong. Pinili ni Antonio na sagutin ang ilan. Tumayo ang isang taga-local media at nagtanong sa Tagalog, ano pong naramdaman nyo nang marinig nyo ang nangyari? At malamang mismong pamilya nyo po pala ang naagrabyado. Huminga ng malalim si Antonio. Masakit. Sobrang sakit at galit ang naramdaman ko. Noong una, hindi ako makapaniwala. Parang nanlulumo ako na mismong anak ko pala ang nakaranas nyon. Pero higit sa galit, nanaig sa akin na kailangang maitama ang mali. Sumunod na nagtanong si Leah mismo. Tumayo siya at nagpakilala. Leah Santiago po, mula sa TFC News. Nagkatinginan sila ni Daniel na nasa panel at saglit na nagkangitian bilang pagkilala. Magkakilala na sila dahil nakapagpalitan na sila ng impormasyon bago ang presscon. Para po kay Mr. De La Cruz o kay Mrs. Jane, paano nyo ipapaliwanag kay Miguel ang nangyaring ito? At ano po ang natutunan nyo mula dito bilang mga magulang? Nagpalitan ng tingin sina Jane at Antonio at hinalikan ni Jane ang anak bago sumagot. Sa totoo lang, kagabi habang tinitingnan ko si Miguel, tinanong ko ang sarili ko, paano ba namin ipapaintindi sa bata ang ganitong pangit na mukha ng mundo? Sagot ni Jane. Ang sinabi ko sa kanya, Miguel, you did nothing wrong. There is nothing wrong with being Filipino. You should be proud of who you are. Tinuruan namin siya na minsan, may mga taong makitid ang pag-iisip, pero marami ring tao ang babangon at lalaban para protektahan ka. Tulad ngayon, maraming nagmalasakit sa amin. Napatingin siya sa asawa at ngumiti. At higit sa lahat, nandito kami ng daddy mo at mahal na mahal ka namin. Yun ang mahalaga. Muling napalapakan ang madamdaming sagot na iyon. Si Miguel ay yumakap ng mahigpit sa ina at kahit ang ilang mga reporter ay napapahid ng luha sa sulok ng mata. Matapos ang ilang pangtanong at sagot, ipinahayag ni Antonio ang ilang konkretong hakbang. Magsasagawa ang airline ng diversity training sa lahat ng empleyado, magpapatupad ng mas mahigpit na screening sa pag-uugali ng crew, at maglalagay ng direktang hotline kung saan pwedeng magsumbong ang pasahero kung may anumang hindi tamang pagtrato habang nasa flight. Siniguro niya sa publiko na seryoso ang kumpanya sa pagbabago. This had to happen to my own family for us to truly open our eyes wider. Rest assured, we have learned from this and we will do better. Pagtatapos ni Antonio. Bago tuluyang matapos ang presscon, kumuha ng pagkakataon si Miguel na bumulong kay Antonio. May gustong sabihin ng bata. Hiningi ni Antonio ang atensyon ng lahat saglit. My son would like me to share something. Anya, tiningnan niya si Miguel at inakbayan. Sabi ni Miguel, huwag daw po kayong mag-alala sa kanya. Okay na siya. At nagpapasalamat daw po siya sa mga kuyas at ates at lahat ng nagdepend sa kanya. Bagamat nahihiya, tumingin si Miguel sa mikropono at binitawan ang natutunang Tagalog. Maraming salamat po. Sabay kumaway ng bahagya. Muling umapir ang masigabong palakpakan at halakhak ng kaunting tuwa sa eksenang iyon. Kahit si Leah ay napapangiti habang kumukuha ng litrato. Napakaganda ng mensaheng na iparating. Sa kabila ng lahat, ang bata ay nakangiti na muli. Sa pagtatapos ng press conference, ramdam ng marami na nakamit ng pamilya ang hustisya at may malinaw na mensahe ang naipahatid sa publiko. Walang puwang ang diskriminasyon at kailanman hindi dapat mapanghinaan ng loob ang mga naging biktima nito.
Dahil ang tama ay ipaglalaban at mananaig. Matapos ang press conference, nagkaroon ng pagkakataon sina Leah at Daniel na mag-usap ng mas pribado. Habang abala pa ang iba sa pag-iimpake ng mga kamera at kagamitan, lumapit si Daniel kay Leah. "Salamat sa maayos na katanungan kanina," bungad ni Daniel. Nakangiti at halata ang pagod sa mata pero may pasasalamat. "Malaking bagay na kalmado at patas ang approach mo." Ngumiti si Leah at iniabot ang kamay. "Great job din sa inyo. Mahirap yung sitwasyon pero ang ganda ng handling ninyo. And personally, not touched ako sa mga sinabi ni Mr. De La Cruz." Nagkamayan sila at tila parehong nakaramdam ng ginhawa na tapos na ang tensyonadong bahagi. Nagsalita si Leah. "By the way, Daniel, I appreciate you coordinating with me bago pa itong press con. Hindi lahat ng PR open sa media kagaya ng ginawa mo." Tumawa ng kaunti si Daniel. "Well, alam kong marami ng haka-haka online. I wanted to make sure the truth comes out clearly. At nakita ko rin kasi yung report mo kagabi. Maganda at patas ang pagkakabalita mo kahit incomplete pa info noon." Natuwa si Leah sa papuri. Sa gitna ng pag-uusap nilang professional, ay may naramdaman siyang kakaibang kilig. Ngayon lang niya napagmasdang maigi si Daniel. Matangkad ito, may maamong mukha at matatag na tindig. Napansin din niya ang maliit na lapelpin ng flag ng Pilipinas sa kwelyo nito, tanda ng pagmamalaki sa pinagmulan kahit corporate attire. "Taga-Pilipinas ka rin pala?" tanong ni Leah habang tinuturo ang lapelpin. Ngumiti si Daniel. "Oo, lumaki ako sa Bulacan. Ikaw, Filipina-American ka, tama?" Tumango si Leah. "Yes, my parents are from Laguna. Small world, ano? Dito pa tayo nagkakilala sa ganyang iskandalo pa." Sabay iling at tawa ng konti. Mabigat na dahilan pero at least may naitulong akong ayusin at may nakilala pa akong kababayan. Sabi ni Daniel na may himig biro. "Balita ko, lilipad ka pa pabalik ng States mamaya?" tanong niya. "Bukas pa ng gabi. I need to finish my story for the network but I have some free time after lunch today." Sagot ni Leah. "Ikaw, mukhang busy ka pa rin ha?" Sumilip si Daniel kina Antonio, na kasalukuyang nakikipag-usap sa ilang empleyado. "Medyo busy pa, may debriefing pa kami sa internal team. Pero matapos nun, I think I could use a break." Nagkalakas ng loob si Daniel at nagtanong, "Would you, maybe, gusto mong magkape muna tayo later? Parang ang tagal nating gising at tensyonado simula kahapon. Baka kailangan natin ng konting pahinga." Medyo nahiya pa si Daniel habang nag-aaya. Nagkislapan ang mata ni Leah at agad siyang sumagot ng may ngiti. "Sure, I'd love to. I think kape ang kailangan ko after all this." Pareho silang natawa at nagkapalitan ng numero upang madaling magtawagan mamaya. Sa paglalim ng kanilang pag-uusap, hindi may kakaila na may nabubuong magaan na damdamin sa pagitan nila. Simpleng coffee break lamang ang yaya ni Daniel, ngunit pareho nilang alam na ito ang unang hakbang upang mas makilala ang isa't isa sa labas ng trabaho. Pareho silang nakadama ng koneksyon. Bilang mga profesional na nagtulungan para sa katotohanan, bilang kapwa may pagmamalasakit sa mga naapektuhan, at bilang dalawang tao na nagkakasundo ang prinsipyo. Bago sila maghiwalay upang tuparin ang kani-kanilang tungkulin sa umagang iyon, nagbiro pa si Leah. "Alam mo Daniel, sa dinami-rami ng presscon na napuntahan ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ending. May pa-coffee date ang reporter at PR." Tumawa si Daniel. Medyo namula. "Well, di naman date agad. Pero kung ituturing mong date, wala akong tutol." Biro din niya. Nagkatinginan sila at sabay na naman tumawa. Sa di kalayuan, napansin ni Jane ang saglit na pag-uusap na iyon. Lumapit siya kay Leah pagkaraan. Dala si Miguel na ngayon ay kumakain ng ice cream na ibinigay ng hotel staff. "Ikaw ba si Leah, yung reporter?" tanong ni Jane. "Yes ma'am, ang galing ninyong magsalita kanina," tugon ni Leah. Medyo naiilang
dahil kaharap niya ang pamilya. Salamat sa pagtulong na maikalat ang story namin ha, sabi ni Jane at inabot ang kamay ni Leah. Kung wala ang mga taong katulad mo, baka hindi agad kami napakinggan. Lumipas ang ilang araw matapos ang press conference at unti-unting humupa ang iskandalo sa mata ng publiko. Subalit nanatiling buhay ang mga aral na iniwan nito. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Pacific Skies Airways sa lahat ng kanilang social media platforms at news pages, hindi para magdahilan, kundi upang ilahad ang mga konkretong hakbang na kanilang ginawa. Maraming netizens ang natuwa sa mabilis na aksyon ng airline. Sa comment section ng official statement, may mga sumulat ng suporta. Salute to the CEO for walking the talk. Buti na lang at gumawa agad ng hakbang, sabi ng isa. May ilan din na nagsabing dahil sa nangyari ay mas kampante silang sumakay sa airline dahil alam nilang pinahahalagahan nito ang dignidad ng mga pasahero. Siyempre, hindi mawawala ang kritisismo. May nag-point out na buti anak niya, kaya aksyon agad. Paano kung ordinaryong tao lang, may aksyon din kaya? Sinagot naman ito ng ibang netizens na bagamat masaklap ang katotohanan na anak ng may-ari ang nabiktima, ang mahalagay may pagbabagong nangyayari na makikinabang ang lahat. At mismong si Antonio ay nagkomento rin sa isang panayam na hindi na dapat kailanganin pang maging high profile ang isang biktima para lang kumilos tayo. This was a wake-up call for us at hindi na namin hihintayin mangyari pa ito ulit sa iba bago kami umaksyon. Samantala, si Miguel ay unti-unti nang nakabalik sa normal na sigla ng isang bata. Kasama ang kanyang mga magulang, nagbakasyon pa sila ng ilang araw sa probinsya kung saan lumaki si Antonio upang ipakita kay Miguel ang kanyang mga ugat. Masaya ang bata habang kumakain ng manggat suman sa bukid ng lolo't lola niya sa ama. Tila napawi ang lungkot na idinulot ng masamang karanasan. Minsan sa isang gabi, habang pinapatulog ni Jane si Miguel, nagtanong ang bata, "Mommy, does being Filipino make me a bad boy?" Agad na umiling si Jane, niyakap ang anak. "Of course not, baby. Being Filipino is wonderful. You have two cultures to be proud of, American and Filipino. You are lucky." Napangiti si Miguel, "I'm both, Mom, and I'm proud. That's my boy." Masayang wika ni Jane at hinalikan ng anak sa noo. Hindi rin nakalimutan ni Antonio at Jane na bigyan ng recognition ang pasaherong nag-video at nag-post sa social media, pati na ang iba pang tumulong para marinig ang kanilang boses. Personal na nagpasalamat ang mag-asawa sa babaeng nag-upload ng video sa pamamagitan ng pagtunton dito at pagbibigay ng pasasalamat at lifetime free flights sa airline bilang sorpresa mula kay Antonio, bagay na ikinaiyak sa tuwa ng naturang pasahero. Ito ay maliit na paraan lang, ayon kay Antonio, upang ipakita ang pasasalamat sa mga taong hindi natakot manindigan. Sa kabilang dako, si Claire ay humaharap sa sariling pagsubok. Opisyal na siyang tinanggal sa trabaho matapos ang investigasyon at nahaharap pa sa posibilidad ng demanda kung maghahain ng kaso sina Jane. Bagamat nagpa siya ang mag-asawa na huwag nang kasuhan si Claire sa kondisyong humingi ito ng tawad at sumailalim sa counseling. Balita sa loob ng airline na labis na pinagsisisihan ni Claire ang nangyari. May ilang nakakausap siya at sinasabing labis siyang nadala ng sariling bias at problema sa buhay. At nagsisisi siya dahil nawala na nga ang trabaho niya. Nakasakit pa siya ng inosenteng bata. Sumailalim siya sa counseling program na inirekomenda ng airline bilang bahagi ng kanyang pag-amin sa nagawang mali. Hindi man maibabalik nito ang nawala sa kanya, umaasa siyang unti-unti ring mapapatawad siya ng sarili at ng iba. Ilang linggo pa ang lumipas at gumawa ng special documentary feature ang network ni Leah tungkol sa insidente. Nakapanayam niya ulit sina Antonio at Jane, this time sa isang mas relaxed na setting, sa opisina ni Antonio sa headquarters. Ipinakita rito ang mga pagbabago sa patakaran ng airline at ang masayang larawan ng pamilya De La Cruz ngayon.
May shot pa na pinagmamasdan ni Antonio si Miguel na naglalaro sa maliit na play area sa opisina habang ka-video call si Jane. Isang normal na eksena ng pamilya, ngunit puno ng kahulugan. Matapos ang lahat, nanatiling matatag at masaya ang pamilya. Si Miguel, sa murang edad, ay natuto ng mahalagang aral na may mga taong maitim ang puso, ngunit mas marami ang handang magmahal at kumampi sa tama. Ang dokumentaryong iyon ay tumanggap ng maraming positibong feedback. Marami ang naantig sa katapangan ng mag-ina at sa pagiging makatao ng ama kahit na posisyon nito. May mga magulang na nagsabing kinausap nila ang kanilang mga anak tungkol sa pagmamalaki sa sariling lahi matapos mapanood ang kwento. Ang ilan namang nagtatrabaho sa customer service fields ay nagmuni-muni rin sa kanilang pag-uugali sa kliyente. Sa kabuuan, ang insidenteng nagsimula sa isang madilim na karanasan ay nagbunga ng maraming pagmumuni at pagbabago sa pananaw ng iba't ibang tao. Sa gitna ng lahat ng naganap, isang munting love story din ang umuusbong na parang bulaklak sa tagsibol, ang kina Leah at Daniel. Matapos ang kanilang napag-usapang coffee meetup, nagtuloy-tuloy ang komunikasyon ng dalawa. Noong araw ding iyon pagkatapos ng presscon, natuloy sila sa isang maliit na cafe sa Makati. Kahit pagod sa maghapong trabaho, game na game silang nagkwentuhan ng matagal. Nagsimula sila sa topic na trabaho, kung paano naging challenging pero fulfilling ang paghawak sa ganitong klaseng balita. Honestly, akala ko magkakabanggaan tayo nung una, pagtatapat ni Leah habang sinusip-sip ang iced latte. Madalas kasi pag PR at reporter, nagbabanggaan yan eh. Pero na-impress ako kasi naging honest ka sa akin. Alam mo, ramdam ko rin yung pressure sa side nyo. Iba na kasi ang media ngayon, mabilis ang social media. Ayoko namang magbigay pa ng fake na sagot na lalo lang ikagalit ng tao. Sagot ni Daniel sabay higop sa mainit na kapeng barako na inorder niya. Tsaka, dugtong niya, I believe na may magandang kahihinatnan to kung tama ang approach. Kaya naisip ko, bakit kailangang mag-away kung pwede namang magtulungan? Napangiti si Leah. Sana lahat ng PR katulad mo. Biro niya. At sana lahat ng reporter kasing dedicated mo. Ganting biro ni Daniel. Nagkatinginan sila at sabay na naman natawa. Sa tapat ng bintana ng cafe, tanaw nila ang unti-unting paglubog ng araw sa skyline ng lungsod. Parang simbolo ito na nagtatapos na ang magulong araw at papasok ang panibagong simula. Hindi nila naiwasang pag-usapan ang kanilang personal na buhay. Nalaman ni Daniel na si Leah pala ay single at talagang nakatutok sa karir niya, kaya panay ang biyahe at pagtutok sa balita. Si Leah naman ay nalaman na si Daniel ay ilang taon ng PR head at sa dami ng crisis na hinarap nito sa trabaho, ngayon lang ito naapektuhan ng ganito kapersonal. Siguro dahil kababayan mo rin yung naagrabyado? Sabi ni Leah. Oo, at dagdag pa na pamilya pa ng boss ko. Pero higit doon, may tumama rin sa puso ko nung nakita ko yung bata. Pag-amin ni Daniel. Naalala ko tuloy pamangkin ko, halos ka-age ni Miguel. Parang hindi ko kaya na danasin niya yung ganun, kaya todo ang ginawa ko para maiayos agad. Humanga si Leah sa sincerity ni Daniel. You know what, Daniel? Not to flatter you, pero you're a good man. Sabi niya nang nakangiti. Kung wala ka dun sa posisyon mo, baka hindi naging ganito kabilis ang aksyon. I think Mr. De La Cruz is lucky to have you on his team. Napakamot sa ulo si Daniel. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, pero aminado siyang masayang marinig ang papuri ng dalaga. Ikaw rin, Leah. Kung hindi dahil sa inyo, baka di rin na pressure ang company agad. Malaking bagay ang media sa ganito, kaya saludo rin ako sa tapang mo. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa magyakag na si Daniel na ihatid si Leah pabalik sa hotel nito. Bago sila maghiwalay, nagpalitan sila ng personal numbers at hindi lang dahil sa trabaho. Text-text tayo ha? Ani Daniel.
Oo naman, at balitaan mo ko sa mga susunod na kabanata ng buhay mo. Biro ni Leia. Baka mabalitaan ko na lang, ikaw na pala ang CEO. Biro niya pa. Nako, malabo yun. Tawang sagot ni Daniel. Mas gugustuhin ko pang... Natigilan siya at hindi itinuloy ang sasabihin. Ang alin? Usisa ni Leia. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng panahon sa personal na buhay. Katulad ng ngayong nakilala kita. Diretsong sabi ni Daniel sabay tingin ng malalim kay Leia. Napatigil si Leia at tila na kuryente sa titig na yon, sabay na payuko na medyo namumula. Sa tingin ko tama ka dyan. Nahihiyang tugon niya. Mula ng araw na iyon, sinulit ni Leia ang bawat oras niya sa Maynila, hindi lang para sa follow-up stories, kundi para na rin makasama si Daniel. Ipinasyal siya ni Daniel sa Intramuros at iba pang magagandang lugar sa Maynila sa loob ng 2 araw na bakante pa siya bago lumipad pabalik ng Amerika. Parang naging bigla ang bakasyon romansa ang nangyari. Sa pag-alis ni Leia pabalik ng New York, batid ng dalawa na magiging long distance ang setup nila, ngunit nangakong ipagpapatuloy ang ugnayan. Tunay nga, paglapag pa lang ni Leia sa New York ay may natanggap na siyang bouquet of flowers na pinadeliver ni Daniel sa hotel niya. Mga rosas na may kalakip na note, "Thank you for coming into my life so unexpectedly, Daniel." Kinilig si Leia at napangiti mag-isa. Hindi man ito bahagi ng orihinal na kwento ng diskriminasyon. Naging bahagi naman ito ng isang magandang ibinungang pangyayari mula sa pangit na sitwasyon. Isang patunay na kahit sa likod ng madidilim na yugto, may liwanag pa ring sumisikat. Sa kaso nila, ang liwanag na hatid ng isang bagong pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nalimot ng publiko ang iskandalo sa Pacific Skies Airways. Subalit ang mga aral nito ay patuloy na isinasabuhay ng marami. Sa loob ng kumpanya, ramdam ang pagbabago. Mas naging mahigpit sa pagtuturo ng respeto at pantay-pantay na pagtingin sa lahat ng pasahero. Maging si Antonio mismo ay regular na nagre-review ng mga ulat ng customer feedback at tiniyak na personally siyang mag-a-approve ng bagong polisiya laban sa diskriminasyon. Sa isang town hall meeting ng airline, ibinahagi ng CEO sa lahat ng empleyado ang personal na naging karanasan ng kanyang pamilya. Hindi man para pagalitan sila, kundi upang maging aral at paalala sa lahat. Maraming empleyado ang naiyak at naliwanagan. Ang iba'y nagsorry pa sa kanya, kahit di naman sila direktang sangkot. Tanda ng kanilang pakikiisa na hindi na dapat maulit ang ganoong insidente. Sa bahay ng pamilyang De La Cruz, balik sa normal ang takbo ng buhay. Naging aktibo si Miguel sa kanyang eskwela sa Amerika at gumawa pa nga siya ng isang maliit na proyekto tungkol sa kanyang trip sa Pilipinas. Ikinwento niya sa klase ang magaganda niyang karanasan. Ang pagsakay sa kalabaw sa bukid, ang pagkain ng balut, na medyo ayaw niya raw nung una pero nagustuhan kalaunan, at ang pakikipaglaro sa mga pinsan niyang Pilipino. Hindi na binanggit ni Miguel sa kanyang mga kaklase ang masamang karanasan sa eroplano. Sa halip, ang mga positibong alaala ang kanyang ibinahagi. Bilang resulta, maraming kaklase niya ang na-curious sa Pilipinas at sa kulturang Pinoy. Sa kanyang munting paraan, si Miguel ay naging tulay para mas maunawaan ng ibang lahi ang yaman ng kulturang kanyang pinagmulan. Si Jane naman ay patuloy sa pagiging isang mapagmalasakit na ina. Dahil sa nangyari, mas lalong lumalim ang kanyang pagpapahalaga sa pagiging Pilipino ng kanyang anak. Nagtuturo siya ng mga bagong salitang Tagalog kay Miguel gabi-gabi. Word of the day natin ngayon, bayanihan. Nakangiti niyang sabi sa anak isang gabi. It means community spirit of helping each other. Tuwang-tuwa si Miguel at inulit ang salita, bayanihan. Sa isip ni Jane, tumatak talaga na kung hindi dahil sa bayanihan ng mga taong nagmalasakit, mula sa kapwa pasahero hanggang sa mga estrangherong sumuporta online at sa media, ay baka hindi agad nabigyang pansin ang kanilang sitwasyon.
Nagpatuloy rin ang komunikasyon sa pagitan ni Lia at Daniel. Bagamat nasa magkaibang kontinente, siniguro nilang manatiling bahagi ng buhay ng isa't isa sa pamamagitan ng araw-araw na chat at lingguhang video calls. Naging mas abala pa si Lia sa mga sumunod na buwan, lalo na at naging batikang reporter siya sa larangan ng advocacy journalism. Mga kwentong may kinalaman sa karapatang pantao at kalinangan. Si Daniel naman ay napromote bilang Director of Communications ng airline dahil sa mahusay niyang paghawak sa krisis. Nang makuha niya ang posisyon, nagpadala ulit siya ng sulat at bulaklak kay Lia. Sinasabing, "This success means more if I can share it with you. Visit me soon." Agad namang nagplano si Lia na bumalik sa Pilipinas para na rin makapiling si Daniel kahit ilang linggo man lang. Ang kanilang relasyon ay bunga ng isang di inaasahang pangyayari at parehong masaya ang dalawa na patuloy itong lumalago. At kay Claire, bagamat hindi na siya parte ng airline, ang nangyari ay nagsilbing turning point sa buhay niya. Tahimik siyang tumulong sa isang advocacy group na lumalaban sa racial discrimination. Isang gabi, sumulat siya ng mahabang email kay Jane at Antonio. Humihingi muli ng tawad at nagbabalita na nagsisikap siyang magbago at bumawi sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ikinagulat ito ni Jane nang matanggap at bagamat mahirap kalimutan ng sakit, unti-unti niyang napatawad si Claire sa kanyang puso. Alang-alang na rin sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Sumagot si Jane ng maikli, ngunit taos-pusong email kay Claire. "We accept your apology. We hope you find growth and enlightenment from this. We wish you well." Sa pagbasa nito, muling lumuha si Claire. Sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat at pagsisisi. At pinangako sa sariling hinding-hindi na muling hahayaang manaig ang diskriminasyon sa kanyang puso. Sa huli, ang buong pangyayaring nagsimula sa isang insidente ng diskriminasyon ay nagtapos sa maraming positibong pagbabago at mensahe. Ang mensahe ng kwento, ang pagkapantay-pantay at respeto ay karapatan ng bawat tao, anuman ang kulay, lahi o estado sa buhay. Ang pagmamalaking Pinoy ay hindi dapat ikahiya, bagkus ito ay dapat ipinagbubunyi. Si Miguel na isang musmos, sa suporta ng kanyang mga magulang, ay natutong maging matapang at proud sa kanyang pinagmulang kultura. Si Antonio, kahit isang makapangyarihang tao, ay nagpakumbaba at ipinakita na ang tamang gawin ay itama ang mali at panagutin ang dapat managot. Hindi dahil sa personal na galit, kundi dahil iyon ang nararapat para sa lahat. Si Jane ay naging halimbawa ng isang ina at individual na lumalaban sa maling sistemang pagtrato. At ang lipunan, nagising, natuto, at nagsama-sama upang ituwid ang isang pagkakamali. Sa pagtatapos ng araw, makikita natin sina Jane, Antonio, at Miguel sakay muli ng eroplano ng Pacific Skies Airways. Ilang buwan matapos ang insidente. Sa pagkakataong ito, masaya silang bumabalik sa Pilipinas para sa isang family vacation, bit-bit ang mas panatag na kalooban. Binati sila ng crew ng magalang at may ngiti. Hindi dahil VIP sila, kundi dahil ganoon talaga ang tamang pagtrato sa lahat. Bago pumwesto sa upuan, binulungan ni Miguel ang ama, "Dad, they're nice to us because we're passengers, right? Not just because I'm your son?" Napangiti si Antonio at tumango. "Yes, anak. Ganyan dapat palagi. Ang bawat tao tinatrato ng patas at may kabutihan." Sa pag-take off ng eroplano, tanaw ni Miguel ang mga ulap at naalala niya ang takot at lungkot dati. Ngayon, iba na ang kanyang nararamdaman. Ligtas, masaya, at tanggap. Sa isip ni Miguel, ang sarap maging Pilipino. Ang sarap maging ako.